nandyan na. Simula kaninang alas 2. Hanggang ngayon, nakaupo pa rin dyan para umatay ng training. Oh, yun palakpakan naman natin. Siyempre, palakpakan din po natin yung mga nakatayo doon. Ayan po, palakpakan naman natin yung mga nakatayo dyan. Ito yung mga nakaupo dito. Anyway, excited po ba tayo? Grabe po, no? Sabi nga ni Tita kanina, grabe naman si Ascendra, pre-pioneering, pero ganito kapuno ang office sa first day. Diba? Grabe si Ascendra, gumagawa ng sariling path, gumagawa ng sariling history sa network marketing. Proud ka ba na nandito ka ngayon? Proud ka na part ka ng history? Sumigaw ka na ba doon kanina? Nasama ka ba sa video? Ang dami mga pag nandito ka sa Ascendra, talagang instant artista ka pala. Diba? Kasi bigla na lang may tatapik sa'yo, tapos kukunan ka ng video. Sino po mga nakaranas nun? Ayun, ang dami. Palakpakan naman po natin. Parang medyo, ano po kayo, no? Medyo kulang pa ng, ano? Nakakain na ba talaga kayo? Yes, sinasabi ko sa inyo, hindi kasi kayo tumayo eh. Anyway, sabi nga sa atin parate, di ba? Kasi marami po dito mga networkers na din, tama ba? Sino yung mga kabaro natin, mga networkers na din? Ayan, halos lahat, palakpakan nyo naman yung mga sarili ninyo. Sabi nga parate, di ba? Pag nag-attend tayo ng mga training, ang gutom lilipas din yan. Pero syempre, itong matutunghayan natin, maririnig natin ngayon first hand, this is something that will mark the history of Ascendra International. Kaya, we are very much honored and grateful. Di ba? Pakisabi nga sa katabi mo, thank you! Thank you! Pakisabi dyan sa ano mo, kabila, thank you for being here! Di ba? Grateful ka ba na nandyan ngayon, katabi mo yung katabi mo? Maybe yung katabi mo, kasama mo, eh, isa sa mga pinakaunang taong naniwala sa'yo. Tama mo ba? Diba? Imagine niyo po yung vibe natin right now. Kaka-open lang, soft launching natin yesterday, and now it's the official na opening ng office natin. And nakita naman po natin, wala na bang space dyan? Okay lang yan, kahit na magka-anuhan kayo, magkalanghapan kayo ng hininga, positive naman lahat dyan. Tama ba? Ayun, excited po ba kayo sa training natin? So, ako po, as someone then who has been in the industry for how many years? Grabe, pag sinabi ko kung ilang taon, tatanungin nyo yung edad ko eh. 17 years. Siguro sino mga 17 years old po sa crowd? Grabe naman, hindi naman mukhang 17 yun. Kung may 17 years old sa crowd, grabe, pinapanganak ka pa lang, nag-network na. Ako may 16, ginagawa pa lang. Anyway, as someone who has been in the industry for quite a while, I am so excited. Siguro pare-parehas tayo ng nararamdaman dito when it comes to Ascendra. Yung nabuhayan ka, yung alam mo yung nabuhay, na-fired up, sobrang nangangarap ka ulit ngayon ng sobrang laki. Tama ba? Yes! Diba kasi if you've been to a previous company, alam naman po natin na pag ikaw nakapagsimula sa pre-pioneering, and take note, pag hinataw mo at nagsipag ka, isa ka sa mga pinakamayayaman. Diba? So, syempre, the word is not just the pre-pioneering, no? But the word is pag hinataw. Pag sineryoso, pag ginawa. And, eto po ngayon matutunghayan natin. Well, it's the first day dito sa office, and
imagine the value agad na ibibigay sa atin ng founders natin. Training agad. Kumbaga, foundation agad. Because right now, di ba, we are creating a new culture in the network marketing industry. Kasi, alam naman po natin na ang Ascendra ay ano to, reunion ba ng mga networkers sa iba't ibang kumpanya? Yes! Oo, dito welcome lahat. And syempre, hindi lang po networkers, kundi even mga first-timers. Sino po yung mga first-time na mag-network? Palakpakan naman po natin. First time ba talaga? Oo, so... Oo, first time makatuntong sa office. First naman tayo. Anyway, we are very excited and syempre, kung ano man po yung maririnig natin ngayon, pundasyon natin to sa paggawa natin ng business. So, sa mga nakaupo po ng komportable, congratulations! Sa mga nakatayo naman po at nakaupo dito, congrats pa rin. Kasi pare-parehas natin na ma-absorb tonight yung value na ibibigay sa atin ng founders natin. Kasi ano man po yung pinanggalingan natin kumpanya, ano man po yung na-achieve natin dati, burado na po yun. Tama ba? Wala po. Dito sa Ascendra, magsisimula tayo ulit. So okay lang po ba na sa pagsisimula natin ng training natin tonight, empty natin yung cup natin? Kasi for sure, marami po dito, marami na tayong mga narinig. Tama ba? But this time around, it's so nice to be a beginner again. Kasi lahat naman po ng mga top guns, icons in the industry, they all started as a beginner. And right now, we're very much privileged because sa pagsisimula ng Ascendra, yung magtuturo sa atin, 30 years of experience in the industry. Later on, 22 years of experience in the industry. Kumbaga, marami po sa atin na experience na. So, hindi na tayo magsisimula from scratch, magsisimula tayo from experience na. Tama ba? Yes! And this time, guided pa with our founders na talaga namang, what I love most about the mission, personal mission of our founders is legacy na eh. Pakisabi nga po sa katabi mo, legacy. Legacy! So diba, a lot of, some people, they do it for money, some people, they do it for fame, some people, this and that. But when someone says na ginagawa niya to for legacy, ginagawa nila to para makakontribute sa network marketing industry na mas mapaganda, ma-improve, maging game changer ng industry, it's something na it strikes different, di ba? Parang ibang saksak talaga. Ibang impact sa atin. And as for me, I'm very much excited na sabayan po talaga to. And siguro po sa ngayon, ang kailangan lang natin gawin is to just empty our cup. And kung ano man po yung mga mapag-uusapan natin, kung ano po yung mga i-share sa atin ng founders natin is let it be the foundation of how we will go about yung Ascendra International journey natin. Okay po ba yun? So, syempre, some house rules. Paki-silent na po ang mga cellphone natin para syempre yung ating trainer is focus talaga po sa pagbibigay ng value sa atin. And siguro, if you are to record, ayan, may mga naka-record naman, manghingi na lang po kayo ng copy. But ako po, I suggest na if ikaw nakaupo dyan, effort kasi yung gaganyan ka pa eh. You can do a voice record para ikaw mismo attentive ka dun sa speaker. Kasi one thing yung naririnig mo yung sinasabi, but it's a different thing pag nakikita mo yung hand gestures,
nakikita mo yung mga pagbato ng tingin. Lalo na po yung pagbato ng tingin. Pag inay to eye ka ng speaker dito, talagang i-eye to eye mo din kasi na-absorb mo yung energy mo. Diba? So, kailangan, ganon. Talagang nagturo pa, no? Tip lang po yun. Nasa sa inyo naman po. Basta, eto po kasi, syempre, lahat tayo, excited tayo dito. Excited ka ba? Yes! Pakitapin nga yung katabi mo. Excited ba yan? So, syempre, yung speaker natin for tonight, ang pinakauna po na mag-train sa atin, he has been in the industry for 3 decades na. 30 years of experience lang naman po. 15 years of which naging top leader siya, naging top earner, diba, in the industry. And the rest of the 15 years, the remaining 15 years is top management naman po. So he has been to both worlds in the industry. He has seen both worlds. So, napaka-credible in terms of integrity. So, eto pong taong to, isa to sa talagang pinaka-hinahangaan, tinitingala, at nire-respeto sa buong industriya ng network marketing. Do you agree po? Yes! Sa mga nakikilala, ako po personally, I've known this person for 14 years sa previous company, and talaga namang every time this person talks, meron akong natututunan. Meron tayong natututunan. Ang tawag namin sa kanya parang walking encyclopedia of network marketing. Kasi ganun nga po, parang hindi na uulit yung tinuturo. Parating every time na hinahawakan niya yung mic, parating may bago na tinuturo po siya. Kaya we are very much privileged na maging kapitan po natin siya dito sa Ascendra. Kumbaga, when it comes to vision, when it comes to clarity, when it comes to purpose of why we are here, ano yung pupuntahan natin, paano natin gagawin yung Ascendra, siya po yung magsiset ng sail nun for all of us. Excited ka ba? Yes! And syempre, as we begin our journey dito sa first na pagbukas natin and our first ever office. First, kasi syempre, hindi lang naman po ito ang natatanging opisina. Marami pa pong mga magbubukas na office ng Ascendra sa iba't ibang sulok ng Pilipinas and soon, internationally. So, lahat ng mga nandito, for sure may mga pictures na kayo, may mga talagang souvenir na kayo for today. Kasi talagang ito po part ng history ng Ascendra. And ngayon, maririnig po natin straight from this person, saan tayo papunta, paano natin how will we carry Ascendra? Diba kasi pag sinabing Ascendra, hindi na po siya yung pangalan mo lang yung bit-bit mo. Kumbaga, you represent the mission, the vision of the company. Kumbaga, ganun po siya eh. Kasi dito, as one tayo. Wala pong kanya-kanyang grupo po muna ngayon. Ngayon, iisang grupo po tayo. Iisang Ascendra International na magtutulungan. Kaya, eto pong taong to, natatawagin ko. Excited ka na ba? Yes! I think ready na po siya na magsalita dito. And, ayan na ba? Nandiyan na ba? Ayan. So, sige. Hindi ko na po patatagalin kasi syempre, ang task ko po is, I'm very much honored to introduce this person, of course, one of our founders, and we are so excited na marinig po siya tonight. So kanina, AI Forum, ngayon naman po, the first ever Ascenders Training. So please, ladies and gentlemen, help me welcome on stage our Chief Executive Officer, Sir
Kamukha ko to Palakpakan naman natin si Miss Tanya Morales. Thank you, Miss Tanya. Alam niyo yun na yung pumalakpak kasi lahat kayo nakaganyan. Wala nang pumapalakpak. Sinasabi na lang yung palakpak. Narinig ko yung nasa likod, sabi, uy, pumalakpak ka daw, nagbibideo ko. Manglalamang. Welcome, Turbo! Ngayong araw na to, magsiset tayo ng culture, no? Number one, maraming salamat sa pagtangkilik sa Ascendra, no? Wala pa tayong napapatunayan, pero yung enthusiasm nyo, yung energy nyo sa pagpunta rito, lalo kaming ginaganahang magsipag para matulungan kayo matupad ang mga pangarap nyo. Kayo man ang nasa kalagayan namin, ganito yung makita mo mga tao. Ang balita ko dun sa ibang staff natin, yung iba sa inyo, hindi na tumayo dyan sa kinauupuan nyo. Alam ko marami sa inyo, ihing-ihina, pero hindi kayo tumatayo. Alam ko, iba sa inyo, kinikilabutan na, gusto-gusto na pumunta sa CR. Pero nandiyan kayo. Paano naman kaming hindi sisipagan ni Jaylin kung ganyan ang attitude mo? Yung iba nakatayo, huwag kayong mag-alala. Parating na po yung chairs, pero next week pa. Kaya manatili kayong nakatayo dyan, hintayin nyo lang ang pagdating. Meron pa tayong mga in-orders na chairs kasi yung kulay ng chair natin, hindi yan readily available. Pinagagawa pa po yan sa China. So, pinagagawa ngayon, nag-order pa tayo ng additional 100 para yung mga nakaupo sa likod, makaupo na kayo sa susunod na pagpunta nyo dito sa Ascendra International Office. Anyway, sobrang dami. Kahapon, pasensya na kayo, hindi namin pwedeng maimbitahan lahat kasi it was a blessing, cutting of ribbons, so meron lang tayong mga selected few na inimbita. Pero alam nyo, ang headquarters natin, open para sa bawat isa. Facilities ng bawat isa to. Ang open nito, 1 to 10. 1 p.m. to 10. Pero as early as 10 a.m. kanina, may mga tao na po sa baba. Gawa nung yung ibang mga guests namin kahapon, pinagpipipicturean to, pinost, naging tourist destination po siya ngayong araw na to. Naging tourist destination. So, gusto namin yan. Ipagpaumanhin nyo muna because we're still a startup. Kaya yan, kulang yung chairs natin. Yung mga nasa labas, medyo hindi nakakapanood ng ipapalabas natin dito kasi kulang pa yung wiring. Ganun talaga pag startup. Ganun talaga pag pre-pioneering. Hindi pa nga tayo pioneering Pre-pioneering. Kasi ang grand launching nito sa January 2026 pa po. So ibig sabihin, between now and 2026, nandun pa kayo sa pre-pioneering, ang haba pa ng panahon para makapwesto kayo ng maganda, maging maayos yung structure ninyo, at maging tunay na pioneer ka dito sa Ascendra. So, pre-pioneering pa lang tayo, syempre, kumbaga sa panganganak, hindi pa siya lumalabas. In-example ko nga po nung ginawa namin ng Ascendra, or nung ginagawa namin ng Ascendra, parang pagluluto, may nakaamoy. Hindi pa nga luto Nung yung nakaamoy, gusto nang kumain. So marami pong mga tao ang nabuhayan ng pangarap. More than, ladies and gentlemen, what is Ascendra? More than our mission. Yung Ascendra po kasi, meron siyang energy. Sabihin niyo energy. Energy! Nakakabuhay siya ng pangarap. Nakakabalik siya ng sigla. Yung mga nahimlay, yung halos hindi na sinabi sa sarili nila, hindi na ako magne-networking. Nung nakita kami dalawa ni Jaylin, magne-networking na uli ako. Walang isang salita. Isang Jaylin at Jerjen Gonzalez lang pala magtatanggal sa himlay mo. Kami lang pala ang gigising ng pangarap mo. And we're very proud of that because ako, 30 years of experience, hindi namin sasayangin yan. Si Jaylin, almost 20 years of experience, hindi rin namin sasayangin yan. Yung buong lakas namin, sabi ko nga kay Jaylin, kung may naitatago kaming agimat, anting-anting at bertud, ilalabas na namin yan, matupad lang ang mga pangarap namin. So I'd like to welcome
welcome each and every one of you formally dito po sa Sendra headquarters natin. Hindi man tayo ganun kalaki pa. Actually, malaki siya. Kaya lang, mas maraming tao. Para po siyang tao na nagkaroon ng office. Alam niyo yung ganun? Yung may tao na nagka-office. Hindi siya office na nagkatao, hindi, baliktad. Tao na nagkaroon ng opisina. So, pati po yung building admin natin, nagugulat. Sabi niya, ganyan ba kayo araw-araw? Sabi namin, hindi. Dadami pa kami sa araw-araw. Ganito ba tayo araw-araw? Hindi. Dadami pa tayo. We're just starting. Kasi itong mga mukha nakikita ko doon ako. Tigsa 10 lang ang madala nyo sa loob ng 3 buwan. Yang kabila, yang kabilang yan. Yung papunta sa CR, pagka lumabas kayo ng pinto, yung left side going to the CR, bakanteng space po yan. Guess what? Hindi pa natatapos ito, kinuha na po namin yung bakanteng space na yan. Extended na po yan. So nagre-renta tayo ng hindi pa natin nagagamit. Ulitin ko nagre-renta pa tayo ng hindi natin nagagamit. Ang tawag doon, vision. Hindi pa nangyayari, kiniklaim mo na. Parang marami sa atin nangangarap kayo ng sasakyan sa former companies nyo. Pero wala ka namang parking, paano ka magkakaroon ng kotse? Nangangarap kang mag-travel sa iba't ibang bansa, wala ka pang passport. Nangangarap kang makapunta sa kung saan-saan. Hindi mo pa nakiklear yung pangalan mo sa NBI. Nagets ba ako? So, bago mangyari ang isang bagay sa manifestation, kailangan handa ka. Paano lalaki yung income mo kung ang isip mo ngayon pang mahirap pa? So, bago magbago yung buhay, kailangan magbago muna yung pag-iisip natin. So, dito sa Sendra, napakaganda ng programa natin. Bago po tayo magsimula sa pagnenegosyo ng networking, gusto po sana namin sa inyong ipakita kung ano yung mission and vision natin. Gusto namin ipakita sa inyo yung core values natin. Kasi yan po yung magiging kultura ng organization. What builds the culture is what builds the organization. Ibig sabihin nun, kung ano yung kultura ng kumpanya natin, kung ano yung kultura nating mga leaders, yun ang magiging kultura ng organization. Pag malakas, strong yung kultura, magiging strong din yung organization. Weak culture means weak organization. Strong culture means strong organization. Ano ibig sabihin nun? Kung kayo-kayo, tayo-tayo, hindi magkakasundo, hindi tayo lalaki. Kung tayo, kanya-kanya, hindi tayo lalaki. Kung tayo mismo, nangaagaw ng recruit ng may recruit, hindi tayo lalaki kasi magkakaaway-away kayo. Kung tayo, alam mo nang magpe-pay sa iba, kakausapin mo pa, di po kayo pinatatamaan ko yung katabi nyo. Yung katabi nyo, ikaw din yun. Di ba yung katabi mo, katabi rin? So, ikaw din yung bumalandra lang. I mean, I've been in the business for 30 years. Alam ko yung desperation ng maraming tao. Sometimes we think that we can just get away. Akala natin, wala ito, okay lang to. Wala namang makakakita, wala namang makakalam. Pero kung lahat tayo ganun ang iisipin, then we will begin to crumble. Ayaw na nating magsimula lagi. Sino dito yung laging gusto nagsisimula siya? Yung pagkatapos mo mong 1 year ng networking, uy, may bago na naman, lipat na naman ako. Ang sarap magsimula. Kung kayo po gusto niya lagi nagsisimula, ako nakakapagod magsimula ulit. Ayaw po namin mangyari yan sa inyo. That's why we need to create a strong culture. Sabi mo, strong culture. Strong culture. So sa liderato po ng Ascendra, gusto namin magsimula sa amin, may maganda tayong kultura. And paano natin mabibuild yung culture na yon? Meron po ako ipapakita sa inyo, mga mission and vision natin, yung mga core values natin, para yun ang i-practice natin araw-araw. Dahil pag yun ang pre-practice natin araw-araw, then we become stronger. So katulad yan, we need your cooperation pag nandito tayo sa ating head office. Of course, make the head office clean all the time. Kanina daw, meron nang umuupo sa counter. Ginawang upuan yung counter natin. Kaya po nakalagay doon, cashier tsaka customer service. Kasi akala niya, ay, customer service to, upuan natin.
Biro lang. So, let's make it plain as possible. Pag nakita nyo siya, pagkukonti ang tao, pag tinignan nyo siya, hindi siya mukhang network marketing company. Para siyang may sala pa, may uso pa. So pwede kayo mag-picture, pwede lahat, everybody's welcome. Kasi ang gusto natin, mamaya i-discuss ko, meron tayong tinatawag na inclusivity. Ginawa natin ganitong environment natin para hindi lang networkers ang welcome, kundi pati non-networkers welcome po dito. Pati yung mga hindi nagne-network, baka punta sa atin. So, let me just begin my slide. Alright? Number 1, gusto ko pong ipakita sa inyo yung mission ng Ascendra. Lahat, kung seryoso kayo dito, dapat kabisado niyo po itong mission na to. Ang isang bagay, mas magiging makahulugan kung alam mo kung ano yung purpose ng bagay na yun. Are we clear? Halimbawa, sundalo ka. Sinabi sa ng commanding officer mo, punta ka sa bundok. Bakit, sir? Wala lang. Nag-gets niyo ako? Karamihan ng maririnig ninyo, pagka merong gagawin, lalo na sa army or wherever, laging sinasabi merong mission. Meron niyang mission order, MO. So, dito, sa pag-Ascendra natin, meron din tayong mission. Ang mission ng company, we help committed dreamers grow by providing clarity through proper tools, structured learning, and reliable system that create impact beyond profit. Sa Tagalog, gusto namin tulungan. Tutulungan namin, hindi sinabing dreamers lang kundi committed. Sabi mo, committed. Committed. Kasi marami mga tao, dreamers lang nangangarap lang. Hindi po natin matutulungan yung mga taong nangangarap lang. Ang gusto natin dito, meron siyang commitment. Ano yung commitment dito? Hindi ka hihinto kahit nahihirapan ka. Ang commitment dito, sakripisyo. Ang commitment dito, bago ka umani, magtatanim ka muna. Merong tinatawag na bago ka mag-harvest, kailangan mag-plant ka muna. So, we help committed dreamers grow. Gusto namin silang umunlad. Especially sa networking, network marketing, gusto namin umunlad kayo. Sabi mo, umunlad. Umunlad. Pero hindi namin kakayanin mag-isa. Kailangan committed ka. Kailangan ready ka. Na hindi naman mahirapan. Ayaw na namin yung word na mahirapan dito. Kasi si CSO Joseph Lim, ang commitment niya sa inyo, padadaliin namin ang pagne-network ninyo. Gone are the days na hirap kang mag-network, hirap kang mag-recruit. Gone are the days na ang laging mindset sa'yo, kailangang mahirapan. Paano kung merong mga paraan para padaliin natin? Gusto niyo ba yun? Yes! So, we want to help committed dreamers grow. Gusto namin kayong lumago. Financially, mentally, spiritually, we want you to become a better version of yourself. Kasi alam mo, naniniwala ako, marami sa atin dito, hindi pa lumalabas yung galing mo. And naniniwala kami, dito sa Ascendra, environment to para mag-grow ka. Kasi minsan, for example, yung mga arwana, nilagyan, ginawa ng study. Alam niyo, ang size ng arwana, magdidepend siya. Alam niyo ba yung fish arwana, yung slow motion? Napakaganda. Pero ang size niya, magdedetermine, depende kung gaano kalaki yung aquarium. What we want in this environment is that it is a conducive way, maging conducive siya para mag-grow ka, para lumago ka. Paano ka lalago sa amin? By providing clarity through proper tools. Na maging malinaw sa'yo sa pagbibigay namin ng mga proper tools. Ano yung mga tools na ibibigay namin? IT natin, infrastructure natin. Ipinagmamalaki po namin lagi, we will be the first network marketing company na magiging AI-powered. Sabi nung iba nakikiyes, ano yung AI? Basta maganda sa pandinig. Ano nga? Basta! AI daw! Yung artificial intelligence, medyo high-tech yan. But we want you to, gusto namin matuto kayo, paano natin magagamit yung AI na yan sa pagpapalaki ng negosyo ninyo. Kanina, meron kaming breakfast meeting sa provider natin from 9 a.m. to 1 o'clock. 4 na oras kaming nakipag-meeting sa tech provider natin. And
For confidentiality purposes, hindi ko may lalatag dito ng buo kung ano yung pinag-usapan natin. Pero uulitin ko, at laging sinasabi ni J. Lim, dahil sa mga technology, dahil sa AI, padadaliin namin ang pagtinegosyo ninyo. Makikita ninyo later on, further development to, hindi pa kagad ngayon na may di-deploy. Maybe in 6 months to 8 months kasi dinidevelop pa natin. Darating ang panahon sa app ninyo, application, sa phone, alright? Mabibigyan kayo ng data ng grupo ninyo. Mabibigyan namin kayo ng data sa grupo nyo. Ano mas marami, babae o lalaki? Taga saan ang grupo mo? Luzon, Visayas, and Mindanao. Nasa app ninyo. Ano mas malakas ang benta? Barley, Omega Life, Barley Fusion, o protection or insurance? Malalaman ng age group. Malalaman mo, magkakaroon ka ng calendar. Na yung calendar na yun, nagpa-prompt sa'yo kung ano yung mga appointments mo. Makikita ng calendar na yun, gaano kalaki ang activity mo, gaano kadami ang activity mo. Minomonitor ka niya. Kaya alam niya pag tamad ka. Hindi ako nagbibiro. Makikita namin doon kung 200 tao ang prinospect mo, ang in-AIF mo, ang nilatagan mo sa loob ng 1 buwan. Ngayon, pag si distributor magre-reklamo sa akin, sir, walang nangyayari sa akin. Bago kita sagutin, titignan ko calendar mo. Paano ka, Asenso? 2 lang kausap mo in 60 days? Tama ba eh? Papasok kayo sa room ng CEO. Papasok kayo sa room namin dyan, ng CSO. Sasabihin mo, may concern po ako, sir. Hindi po lumalaki ang grupo ko. Ipo-pull out ko lang yung app mo, ilalagay ko ang bawang pangalan mo, Juan de la Cruz. Malalaman ko na doon, ilan ang napapay-in mo, ilan ang direct mo, ilan ang grupo mo, ilan ang naging activity mo. Kaya pag tamad ka, yari ka. Kasi minsan, we tend to blame the company for a lot of things, we tend to blame the uplines for a lot of things, pero sa totoo lang, kulang ka kasi ng activity. So, bibigyan namin kayo ng proper tools. Ma-monitor mabuti ang grupo ninyo. Pag nalaman mo, ay, sa grupo ko pala, mahina ang best barley. Magti-training nga ako ng best barley. Nagets niyo ako? Ay, mas marami palang babae kaysa sa lalaki. Malaki pala grupo ko sa Mindanao, kailangan puntahan ko yun. Makikita mo sa business analytics mo. Provided ng AI. Ha? Gets ba siya? Magbibigay kami ng structured learning. Starting next week, magsisimula na po yung learning hub natin. Okay? Dito po, twice a week, meron kayong series ng trainings na aatenan. Mapaluma, mapabago, veterano o hindi, meron kayong series of trainings na aatenan dito sa opisina na kailangan yung pagdaanan. Yung structured learning na yun, karamihan doon skills-based, functional. Ibig sabihin, ano yung gagawin mo? Hindi yung dapat ano ka. Kasi minsan, pagod na tayo sa kaka-power. Tama ba? Si downline lalapit sa'yo. 4 na buwan na. Nagsanla ng motor para makabili ng package. Binaliw mo. Sinanla yung motor. Sinabi mo, mag-recruit ka lang. Kayaman ka dito. Dala ka lang, dala. Ginawa naman, nagdala. After 4 months, di kumita, lalapit sa'yo. Ano sasabihin? Magsakanto ka. Wala nangyayari sa akin. Di ako kumikita, sinanla ko pa naman yung motor ko. Pinagkukwit na ako ng asawa ko. Ano sasabihin mo pag-apply ka? Tuloy-tuloy ka lang. Dapat kasi be positive ka lang. Ano pa sasabihin? Back to basic? Ano pa? Hataw ka kasi. Pag sinabi, ano ba yung hataw? Basta hataw ka lang. Dapat committed ka. Ang galing natin mag-mindset, pero hindi mo alam kung ano talaga dapat niyang gawin. Bakit? Hindi mo rin alam kung ano dapat gawin eh. Pinawer ka rin lang eh. Tama ba?
Para bang boksingero, nabugbog sarado siya. After round 1, lalapit sa corner yung coach. Ano sasabihin ng coach? Tuloy-tuloy ka lang kasi. Tatama ka rin. Stay committed. Be positive kasi. Tama naman yung coach. Pero kailangan ng strategy. Tama? Sasabihin nun, banata mo sa lower. Umilag ka kasi. Gawin mo sa footwork. Pagurin mo, takbo ka. Totongan mo kasi. Strategy pa rin. Tama? Pero hindi pwedeng puro motivation. Ang gusto natin ngayon, structured learning. Kung ano yung position mo, nagsisimula ka associate, pang-associate mo na ang magiging training mo. Hindi yung pag-associate ka, kumbaga elementary, arithmetic ka palang dapat, calculus na tinuturo sa'yo. Ang hirap tama ba? Overload ng information, kaya sa dami ng mga napag-aralan mo, hindi mo ngayon alam kung ano gagamitin mo. Kumbaga sa sundalo, kumpleto ka, bazooka, Armalite, F203, may pana ka. Nung dumating yung kalaban, di mo na alam kung anong unahin mo. Ang dami, may samurai ka pa. Gets ba ako? Gusto natin structured learning? Kakaroon kayo ng learning hub? Magkakaroon po tayo dito ng masterclass. Video na mapapanood nyo sa portals natin on demand. Kung kailan ka pwede at bakante, mapapanood mo yung training doon. Gusto niyo ba yun? Yes! Makikikollaborate tayo sa iba't ibang institution para turuan kayo ng mga proper skills. For example, kami dalawa ni Jaylin, di naman kami magaling sa e-commerce. But good news, para magkaroon kayo ng skills sa e-commerce, kukuha kami ng mga top trainers para turuan kayo ng e-commerce dito. Ano ba yung e-commerce? Ano ba yung dropshipping? Ano ba yung fulfillment? Meron po tayong maliliit na room doon kung nakikita nyo yun. Live selling area po yun. Para pag naruto kayo mag-TikTok, pwedeng doon kayo mag-TikTok. Doon kayo mag-live selling. Kesa sa bahay nyo, yung kurtina nyo nasa background, butas-butas pa. Tapos dadating yung asawa mo, laki ng tiyan, kumakamot na ganyan. At least dito, disente. Maganda yung lighting. Ipoprovide na po namin yung lighting. Ipoprovide na namin yung stand. Para pag nag-live selling ka, maganda yung background mo at nakaka-attract ka ng mga buyers mo. Gusto niyo ba yun? Yes! Paano mag-affiliate marketing? May mga trainers kami, top trainers, na magiging speaker dito. Ang kailangan mo na lang talaga sipag at umattend at willing to learn. Gusto niyo ba ng ganon? Yung technology, tuturo namin sa inyo yan. Paano kumuha ng mga millennials, ng mga Gen Z? Kasi yung mga nakakasama natin, hindi na po Gen Z at saka millennials. Iba na. Veterans. At least ang ganda ng tawag, veterano. Hindi matanda, veterano. Kasi iba tatawagin sarili na, tanda na ako, thunders na, thunders. Huwag naman tawagin thunders, sabihin mo lang, veteran. So ipoprovide namin lahat yan. Kaya nga meron kang structured learning and reliable system. May sistema kang susundan. Step by step. Hindi na tsamba. Yung system na yan, yung strategy na yan, ang tututok bawat grupo. Ang magtuturo sa mga proper system na yan per line ng company. Walang iba kundi yung Chief Strategy Officer natin. Hands-on! Gusto niyo ba yan? Yes! Sabi niya nga, nung nasa Decagon tayo, kung napaputok ko yung grupo ko sa kung saan-saang lugar, paano hindi ko pa, lalo ko pang mapapaputok ang sarili kong company. Gusto niyo ba yan? Kaya, importante yan. Reliable system that create impact. Hindi puro pera. That create impact. Ano yung impact beyond profit? Natutulungan mo yung downline mo maging better person? Beyond profit na yun. Natuturuan mo yung downline mo, yung grupo mo, na magiging mabuting tao. Beyond profit na yun. Yung tumaas yung belief nila, nagiging beyond profit na yun. Nagiging mabuting asawa sila, mabuting anak, mabuting girlfriend, nagiging mabuting asawa, nagiging mabuting binan. Beyond profit na po yun. Yung kahit di ka muna kumikita, pero nagiging mabuting tao ka, makikita ng mga tao sa paligid mo. Ang ganda naman ng impact ng AI sa batang yan. Ang galing. Nagsisipag.
nagiging mabuting tao. So ang gusto natin, makakreate tayo ng impact that is beyond profit. Gone are the days na tayong mga networker, lagi na lang tayong, alam mo yon, laging material. Laging gusto natin, pira. Tama ba? Gusto natin, mas masarap, yung kumikita ka na nagiging mabuting tao ka. Kumikita ka na marami kang tao na tutulungan. Kumikita ka na nakaka-inspire ka. Ang tawag doon, beyond profit. Next. Ang vision natin, pagtulong-tulungan natin to, naulit, ulit lang. Ayan, sorry, yung vision natin, we want to become the most dominant MLM company in 5 years here in the Philippines. Gusto niyo ba yun? I'm sorry. That's our mission. Ang mission natin is that we want to become the most dominant MLM company here in the Philippines. Pag sabing dominant, gusto natin, we don't want to be the best. Okay na yun, kanila na yung best. Ang gusto lang natin, maging dominant. Ibig sabihin nito, nakaka-create ng maraming self-made millionaires, nakaka-create ng maraming tao na nagbabago yung buhay nila, nakaka-create ng mga leaders na inspiring, nakaka-create ng mga taong nagiging mabuting tao, nagiging mabuting milyonaryo. Kasi minsan, sa dami ng mga taong mali ang ginagawa sa networking, nagiging scammer na ang dating natin. Tapusin na po natin yung image na yun. Magmula ngayon, kahit man lang sa Ascendra, magkaroon ng impression ng maraming tao ng mga network marketers sa Ascendra ay professional network marketers. Gusto niyo ba yun? Mga hakot boys ko po itong nandito sa akin. Di ba maganda yung pag sinabing networker ka, especially galing sa Ascendra, ay, may values yan. Ay, hindi mo pera yan. Ay, hindi scammer yan. So yun ang gusto natin. Gusto natin mag-create ng impact na kung saan ang tingin sa atin, hindi desperate, hindi nagpapapay-in lang at itatakbo, hindi nagpapapay-in tapos kahit down the line ay nag-pay-in, dinidirect mo. Nagets niyo ako? Tapos, alam niyo, ang tagal ko na mamahawak ng company policy. Tapusin na natin yung maling kultura sa network marketing at magsisimula yan dito sa Ascendra International. Walang siraan. Moving forward. Walang banggitan ng old companies. Kung babanggitin mo man, maging thankful ka. Huwag kayong maninira. Huwag kayong babakbak. Always be thankful. Kung hindi naging maganda experience mo doon, it's okay. Move forward. Dito ka na lang bumawi sa Ascendra International. Kung may hurt ka, may pain ka, it's okay. Kasi lahat ng mga nasa past mo, memories na lang yan. They have no impact. They have no use. Kung hindi mo lalagyan ng feelings, wala naman yan eh. Nagiging masakit ang memory pag nilalagyan nyo ng feelings. Sa totoo lang, kung broken-hearted ka, wala na yun eh. Pero dahil nilalagyan mo ng feelings pa, tinitignan mo pa yung FB niya. Ang sakit. Wala na dapat impact. Kaya lang, nilalagyan mo ng feelings eh. Nasa jeep ka, naalala mo yung love song nyo. Ang sakit. Kino-connect mo kasi yung love song sa past. So yung memory, wala na dapat impact sa'yo yan eh. So wag kayong babakbak. Billing ko sa inyong lahat, irrespective of any company, respect your old company. Walang banggitan dito sa Ascendra. Wala akong maririnig na chismis sa likod. Nasasabihin, grabe, ang ganda dito. Doon sa dati naming company, ang pangit. Walang ganyan. Nag-gets niyo ako? Yes! Walang banatan, please. Walang bakbakan. We are ascending to a new era. Gone are the old days na kailangan mag-compete sa bawat isa. Ang laki-laki po ng market, hindi natin kailangan mag-agawan. Nag-gets niyo ako? Yes! Kaya huwag maninira. Huwag maninira. Walang banggitan ng kung ano-ano. Kaya lang minsan kasi, kahit nasabihin mo lang yung totoo, nakakasakit ka na. Grabe, one account policy. Ay ba? Yung kabila isipin, tinitira nito multiple accounts ha. Tama ba ako?
Guys, ipakita nyo lang yung ganda ng Ascendra International. Sapat na yun para makakuha kayo ng prospects ninyo. Hindi nyo kailangan manira, hindi nyo kailangan magbanggit ng mga past companies nyo to attract people. Are you with me? Yes! Number 1, sa ating core values para mag-create ng magandang kultura. Sandali lang po ang training ko ngayong gabi. Number 1, kailangan purpose-driven ka. Sabihin mo, purpose-driven. Next. Ayan, yung purpose-driven, dapat meron kang purpose other than money. Oo, nandito na ako dahil gusto mong kumita, yumaman, makabawi, bumalik yung sigla. But more importantly, ang Ascendra po, hindi namin tinayo ni Jaylin para lang kumita ng pera. Tinayo ito, mga kaibigan, para magbigay, magbuhay ng mga pangarap, magbigay ng value sa maraming mga tao. Ano yung value na binibigay natin pag nag-pay-in ka? Number 1, yung mastery. May master class, may learning hub, may structured learning, may reliable tools, may proper system. So may purpose siya. Kung bakit dapat nandito tayo, ang purpose natin makatulong sa marami pang tao para matupad ang mga pangarap natin. Okay. Pag nakatulong ka, na yung downline mo kumita, kikita ka rin ba? So ang purpose mo dito, simple lang. Tumulong ka, if you help enough people, if you give your downlines, your prospects what they want, you also get what you want. Ang purpose natin dito, magbigay ng solusyon. Sabihin niyo, solution. Pag may pinapapayin ka, huwag mong laging titignan yung lalo na ngayon, naka-promo po, yung executive. Magkano kita niyo sa executive ngayon? Baka mamaya niyan, ang tingin niyo sa prospect niyo, alam niyo may pera, ang tingin mo sa kanya, 70,000 to, 70,000. 70,000 man to. Tirahin ko na to. Bago matapos yung promo, tirahin ko to. Huwag yung titignan yung 70. Oo, magiging ipokrito tayo na hindi natin gusto yun. But more importantly, kaya mo siya pinapapayin kasi meron kang solution na pwedeng ibigay sa kanya. Sa problema niya, kaya mo binibigay sa kanya ang AI, ang Ascendra International. Kaya mo sinasabi sa kanya yung executive kasi mas malaki yung kitaan sa executive. Hindi mo binibigay sa kanya, hindi mo siya binabaliw sa executive kasi malaki yung kikitain mo. Baliktarin mo, kino-close mo siya sa executive para walang masayang na point sa kanya, para malaki ang kitain niya, para siya ang mag-benefit. Dahil pag nag-benefit siya, swak na rin na magiging benefit mo. Kailangan may purpose. Gets niyo ako? Yes! Sa pag-ascendra nyo, kailangan may purpose ka rin. Bakit mo to ginagawa? Bakit dito ka baliw na baliw? Bakit marami sa inyo bumalik yung sigla? Kasi ang purpose mo dito na ako babawi. Yung failures ko in the past, nako, ang galing pala ng mga naging failures ko kasi piniprepare pala ako sa Ascendra International. Yes! Lahat ngayon sa environment natin, walang magaling. Walang mga neophyte. Dito lahat pantay-pantay dahil 0-0 ngayon eh. Level ang playing field. Who knows? Nandito na ang susunod na Joseph Lim ng industriya ng networking. Nag-gets ko ako? Kasi dito, 0 age pa yung company. Wala pang top, wala pang nauna. Pantay-pantay. Pasipagan. At uulitin ko to. Ilang beses dadaan sa buhay mo yung matinong kumpanya na pwede kang maging pioneering ulit. Pag ito pinalagpas mo, kailan na ulit darating yung pagkakataon na merong Jurgen Gonzalez and Joseph Lim na magtatayo ng kumpanya kung dito hindi ka sasama? Isang beses lang dadaan sa inyo to. Kaya pag hindi mo to ginab, ladies and gentlemen, the times may be different 2, 3, 5 years from now. Iba, pag dito sinabayan mo yung momentum ng kumpanya. Hindi pa tayo nagsisimula. Ganito na karaming tao. Saan kayo galing? Produkto, 2 to 3 weeks from now, tignan nyo yung counter, walang laman. Inuupuan nga eh. Second day pa lang ngayon, ganito na karaming tao. Paano na pagka nagkaroon na tayo ng encashment na may kumikita ng 6 to 7 figures monthly? Paano na pag dumating pa yung mga ibang products sa project natin? Paano na pag nagkaroon tayo ng Ascenders Assembly? Paano pag may nagpatotoo na? Paano pag lalo pa natin pinaputok yung social media natin? Paano pagka inimbita namin dito yung mga experts sa industriya para magsalita para sa inyo? Guys, hindi pa tayo nagsisimula. Etong nakikita nyo to,
Wala pa po ito. Dadami at dadami at dadami pa ang server. 2 to 3 months from now, padamihin nyo kayo. Mauobliga kami na buksan yung kabila para sa inyo. Pag di pa tayo nagkasya dyan, kunin yung tapat. Bakante yung tapat eh. Dinesign tong 6th floor na to para sa Ascendra. Sasabay kayo, sasabay! Ito yung sinabi nyo sa old company nyo. Number 2. Puro kayo ganyan eh. Punta ka lang dito para mag-picture-picture. Wala ka naman dala. Clear. Connection, sabihin nyo connection. We want to connect. Kami, Board of Directors, from CSO, CFO, CEO, gusto namin may connection tayo. Ayaw po namin magpatawag ng may-ari dito. Gusto namin founders lang po. Because we found the solution, we found the value that we wanted to share with you. Tapos na po yung mga panahon na ang mga may-ari ang sikat. Dito ka baliktad. Ang gusto namin sumikat dito, kayong mga partners ng Ascendra International. Gusto namin kayo yung iningitian ng gwardiya dyan. Gusto namin pag nasa counter kayo, masaya sila. Gusto namin pag nandito kayo, ramdam ka rito. Sasabihin mo, grabe, ramdam ako sa Ascendra. Kahit wala pa akong pay-in, ramdam ako. Kasi minsan ang nararamdaman lang yung may pay-in eh. Pero hindi kami, hindi kami mag-give up sa'yo. Kasi lahat ng negosyo, nagsimula sa zero. Kaya kung wala kang recruit, wala kang pay-in, zero yan. Pero wag kang mag-alala, tumuloy kaya lang. Lahat ng mga lumaki sa negosyo, nagsimula sa zero. Kaya kung zero ka ngayon, okay lang. Ang motivation mo pag-uwi, lahat nagsimula sa zero. Lahat nagsimula sa zero. Ang problema lang dyan, pag nasa gitna ka na, at zero ka pa rin. Iba na yun. We want to connect with you. And so, gusto namin kayo din, nakikiconnect kayo sa downlines ninyo. Huwag kayong mapagbataas. Dito, upline tawag lang yun. Dito, downline tawag lang yun, pero pantay lang dapat yan. Dito, founders kami, pero pantay-pantay lang tayo dito. Gusto namin ang spotlight nasa inyo. Tapos na kami. Sabi nga ni JM, nung nagsisimula kami, Sir, tapos na tayo. Sila naman. Gusto niya, kayo naman ang sumikat. Okay ba yun? Next. Number 3, lagi na natin pinag-uusapan to. Pag sinabing commitment, kailangan consistent kayo from point A to point B. Hindi yung up and down ng commitment ninyo. From point A na nagsisimula ka to point B hanggang matapos, if you want to reach from point A to point B, kailangan consistent ang commitment. Hindi yung up, down, up. Hindi pwedeng ganun. Kailangan consistent. Ang commitment nyo dito dapat malalim. Gaano kalalim ang commitment namin dito? Number 1, this is our last hurrah. Huling barahan na namin dito. Wala nang ibang pintuan palabas dito. Ang exit mo dito, hindi failure. Ang only exit mo dito is success. Wala ka nang ibang pupuntahan. Clear? Sa mga nahimlay, kapwa ko networkers dito, nawala na ng buhay, sigla. This is it, my friends. Yung word na Ascendra, hindi lang siya word eh. Nararamdaman nyo, meron siyang energy. Meron siyang soul. Meron siyang buhay. At huwag niyong palalagpasin yung soul na yun, yung buhay na yun, yung energy na yun, huwag niyong palalagpasin. This is it. Kaya ka tinawag dito, kaya ka na-attract dito. Kaya tayo nagkaroon ng alignment sa vibration. Kasi this is your home now. Dito na kayo lalaki sa Ascendra. Dito na kayo sasabog sa Ascendra. Dito na kayo makikilala. Dito na kayo lalaki. Dito na kayo aasenso. So the journey ahead, maraming challenges, pero kung magkakasama tayo na fully committed, like yung commitment na pinakita nyo ngayon, ihing-ihi ka na, puputok na pagtog mo. Andiyan ka pa rin. Number 4, inclusivity. Pag sinabing inclusivity, gusto natin lahat sama-sama.
Networkers from different companies, you are all welcome. Non-networkers, wala kayong experience, you are all welcome. Inclusive po to. Wala tayong gustong maiwanan. Kaya naman, mamaya i-declare sa inyo ni CSO Joseph. Dati kasi, nung nandun siya sa old company namin, meron siyang tinatawag sa system niya yung project. Dito po, hindi na isang grupo ang project. Buong kumpanya, ipa-project niyang yumaman at walang maiwanan. Kasi dati, alam niyo, may ganito eh. Sa mga old companies natin, again, irrespective of your company, yung malalaking grupo, sila lang yung may sistema. Tama? Pag hindi ka na-belong sa sistemang gano'n o sa grupong yon, napag-iiwanan ka minsan. Minsan, yung company naman kasi natin, regardless of any company, hindi naman nila nakikater lahat ng mga distributors, lalo na yung mga maliliit. Kaya nga pag nag-pay-in ka sa kahit anong networking ngayon, walk-in ka, pay-in ka, wala kang masasalpa kang malaking grupo o may sistemang grupo, mamamatay ka eh. Tama ba? 2 to 3 months, baka matagal na yung 2 months, mamamatay ka talaga, magkukwit ka. Kasi wala kang sistemang masasalpakan. Walang nag-aalaga sa'yo. Oo, nasa'yo pa rin ang success mo, pero napakalaking bagay na may sistema yung grupo na masasalpakan mo. Alam natin yan, mga nag-network dito, kahit anong sipag mo, pero pag yung grupo mo walang sistema, mamamatay ka talaga. Ganon din yung mga maliliit na grupo, walang sistema, and they will all depend sa company, mamamatay talaga eh. Kaya ang pinaka-strongest team sa kahit anong networking company, they have their own system. Unfortunately, if you do not belong to that group, you will die. Yan ang gusto nating baguhin dito sa Ascendra. Walang grupo-grupo. Yung grupong napag-iiwanan at hindi lumalaki, i-include natin sa strategy para sila rin lumaki at hindi mapag-iwanan. Hindi ka marunong, isasalpak natin sila, ituturo natin sa kanila yung strategy na ginagawa ng malaking grupo. Gets niyo ako? Yes. Wala ditong kanya-kanya. Lahat under Ascendra International. May mga grupo, pangalan na lang yan, pero lahat yan magiging pare-parehas ang strategy niyan. Para lahat included. Lahat kayo sabay-sabay sa pag-asenso. Napag-iwan ng grupo ka, may mentoran ka man namin ni Jaylin, uupuan ka namin dyan. Hindi ka namin pakakawalan hanggang walang nangyayari sa'yo. Gets niyo ako? Kaya kung dati, iisip niyo dati, ang liit lang ng grupo niyo sa former company niyo, wala kayong sistema, na wala kayo parang bula, dito, lahat tututukan namin. Kaya meron siyang tinatawag na inclusivity. We will include. Malaki o maliit na grupo, lahat tayo sabay-sabay aasenso dito. Kaya nga tagline natin, Ascendra, ang partner mo sa pag-asenso. Next. Alignment. Halos kadugtong siya nung inclusivity. Kailangan lahat tayo naka-align. Kailangan lahat tayo iisa ang direksyon. Kasi kung tayo pare-parehong nagsasagwan, ang direksyon papunta doon, dapat ganyan ang pagsasagwan. Tama? Eh kung pasaway ka, sinabi nga ng kapitan dyan, ayoko nga, dito ako. Yung isa naman, wala lang, bahala sila, kapagod man. Yung isa sinabi magsagwan, nilalabas yung cellphone niya. Diba? Facebook. Kung kanya-kanya po ang galaw natin at dadalhin nyo pa rin dito yung dati nyong ugali sa former company nyo na kanya-kanya, hindi po tayo lalaki dito. Clear? From my heart, I want you to understand, I want you to get that we will never be able to grow here if magkakanya-kanya tayo. We need to be united. Kailangan nating aligned tayo sa ginagawa. Pag sinabing ito, bawal yung ganito, bawal. Hindi pag sinabing bawal yung ganito, kunti lang naman. Medyo lang, medyo. Pag sinabing bawal, bawal. Pag sinabing hindi pwede yung ganito, hindi pwede. Hindi yung pag sinabing, hindi pwede yung ganito dyan, ako, multiple accounts, magpapangalan ka, etc., dami na yun. Baka naman pwede. Kasasabi nga lang, hindi. Bawal magbagsak ng presyo. Malay mo, pwede. Ang kulit. Nagets niyo ako? Yes. Kung yung pansarili nating kapakanan ang uunahin natin palagi, tapos may mga compromise na ibang tao,
how can you be happy kahit mayaman ka na alam mo may nalamangan kang ibang mga tao? Walang fulfillment dun eh. Walang joy dun sa lumaki yung grupo mo, kumita ka nga, top earner ka, pero kilala ka bilang manunulot. Manulot man din yan. Yan, manulot man din. Di ba ang pangit ng pakinggan? Aanuin mo yung yaman kung walang real value. Tingnan nyo sa mundo. Kunwari sa lugar mo may kilalang drug lord or gambling lord. Kinatatakutan. Nirirespeto kasi kinatatakutan. Powerful. Pero may makikita ka, public school teacher, simple lang, pero ginagalang din ng gusto. Tama ba? Kasi ako laki ako public school eh. Alam ko yung mga teacher eh, alam yung mga teacher, kahit hindi ganun kayaman, kahit na simple lang, but they get the utmost respect in the community. Kasi yung profession nila, nagtuturo. Kaysa yung respetuhin ka kasi, gangsta ka, gangsta. Puro ka man din tattoo dito, pati sa mukha mo may tattoo ka. Tapos nakaganyan yung baril mo. Nilirespeto ka nga, pero anong tingin sa'yo? Magkaiba yun eh, tama ba? Aanuhin mo yung respect ng ibang tao pero nagbabiolate ka ng company policy natin. So ngayon pa lang, tinuturo namin sa inyo yung tamang kultura. Ladies and gentlemen, aligned dapat tayong pare-pare. Uunahan ko na kayo, networkers. Usapang kapwa networker parang magkaibigan. Kung dito, tingin mo, dadalhin mo dito yung mga hindi magandang ginagawa mo sa former company mo. Huwag mo nang itry. Huwag mo nang subukan. Bakit? Basta. Hindi po namin ito tolerate ni J. Lim yan. We want to create a beautiful garden na tutubo mga magandang flowers para yung butterfly na lang ang dadapo sa atin. Gusto natin mag-create ng beautiful culture, beautiful garden, kasi nakakapagod na yung tayo na lang lagi ang nag-chase ng butterfly. Nakakapagod lang ikaw na lang lagi ang desperado sa recruit mo. Sa pay-in. Di ba magandang gumawa na lang ng magandang garden, makilala ang Ascendra, may ethics ang mga distributor dito, professional, may galang, hindi mga mukhang pera. Lalapitan ka na lang, tandaan mo yan. Lalapitan ka na lang. Di ba mas maganda yung ganun? Kasi yung ginawa pala, ang ginawa kundi mang scam. Are we clear? Yes. May product pa dyan? Wala. Magbebenta pa dyan? Hindi. Anong gagawin ko? Wala, pero yayaman ka. Scammer. Magpahing ka lang ng executive, dudugtungan kita. 1 year na, wala pa siyang kadugtong. Kayong mga networker, alam nyo talaga eh. Di ba ang dami nating false promises? Tapusin na natin yan dito sa Ascendra. Dapat panibago ka na. Level ang playing field, maganda, dito ka na bumawi. Huwag mo nang dalhin dito yung mga hindi magandang nagawa mo sa previous company mo. Number 6, innovation. Of course, we are a company that, we will keep innovating. Makakaasa kayo ng mga marami pa nating gagawin, technology-wise. Ngayon pa lang, ina-announce na natin, we will be AI-powered. Marami kaming tools na ipoprovide. Come January next year, makakaasa kayo na marami tayong mga products na ilo-launch by that time. Kausap natin yung tech natin kanina. By September or October, alam niyo itong corner dito, itong nakalagay dito sa labas na yung nakalagay ang partner mo sa pag-asenso, bibigyan ko kayo ng tip. May gagawin kami dyan, ang tawag dyan, manifestation nook. Meron kaming technology ilalagay dyan para makita mo yung magiging future mo dito sa Asenso. Kung ano yon, basta. 6 months or 3 months from now, matagal na po yung September, magiging manifestation book yan. Alright? We will show you clearly what is your future here. Down to your feelings. Alright? Kaya kung ano yun, secret. Baka kopyahin tayo. Number 7, last.
Ayan, tapos na ako. Si CSO na. Sabihin nyo, integrity. Kung meron akong, pakitawag na siya, no? Sino ba? Alright, nandiyan na siya? Alright. Kung meron man dyan sa pitong yan, ang pinaka-importante is integrity. Sabihin mo, integrity. Integrity is doing something right. Integrity is doing something right even if no one is looking at you. Pag sinabing integridad, paggawa ng tamang mga bagay kahit walang nakatingin sa'yo. Kasi yung iba sa atin, if we can get away from it, we will do it. Wala naman nakatingin, kupit man din ako. Kahapon lang nag-blessing. Meron kaming mga stones na nilagay crystal sa bawat corner. May purpose po yun. Nawala po. Ginawang souvenir. Sabi siguro nung iba, wala naman nakatingin. Wala na. So may mga nilagay tayong crystals dyan na hindi dapat inuwi, kaya lang inuwi. So, ganun yun eh. I mean, ayusin nyo yung lugar natin, ginawa po natin maayos, malinis to para sa inyo. So, pagka may mga basura kayong sarili nyo, tapon nyo sa labas, basura nyo, may mga basura naman dyan. Ayan. Yung huwag tayong maging siga, yung mga paa natin, nakaganyan man din ako. So, integrity is, huwag natin gawin yung ugali natin sa networking companies natin before na nangaagaw ng prospect, nakapay na dito, magpe-pay na dito, pinakausap mo pa. So, it's a matter of respect. Magkakaroon tayo ng products 2 to 3 weeks from now. Kung ano po yung suggested retail price, sundin nyo. Kung ano po yung distributor price, sundin nyo. It's a matter of respect. Nandito po yung mga staff natin to serve you. Okay? It's a matter of respect. So, gaganda yung kultura dito sa business natin kung sa atin magsisimula bilang mga leader. Kung ikaw mismo, leader, pasaway ka, mahirapan tayong magpalaki dito. Remember, strong culture means strong organization. Pag tayo may alignment, nagkakaisa tayo, gusto nating makaangat ang bawat isa. Kahit cross-lines nyo, dapat wini-wish nyo maging successful. Papalakpakan nyo yung ibang tao. Para pag panahon mo na, papalakpakan ka rin nila. Yes. Minsan pag sikat ka na, maklaman mo, ba't walang pumapalakpak sa akin? Eh kasi nung iba, sumisikat, di mo pinapalakpakan, mas naiingit ka. Yumaman naman yun, kasi ano yan eh. Nangunguha yan ng recruit, kahit di naman totoo. Let's avoid yung mga intriga. Wala nang politika-politika rito. Wala na tayo dapat mga biases. Of course, you want to take care of your team, but generally speaking, gusto natin lahat tulungan, kahit hindi mo grupo. Alam mo kung bakit? Pag tumulong ka sa ibang tao, lalo na sa industriya natin, at nakita ka nung grupo mo yun, nung upline ng grupo mo yun, tinutulungan mo yung downline nila nang wala sila rito. Di ba ang sarap doon? Tinutulungan mo, ina-assist mo, first timer, wala kang intensyon. Nag-walk in, nauna lang siya kaysa dun sa sponsor niya, tinutulungan mo, tinuturo mo. Yung pala kukunin mo. Pero pag tinutulong ka, kahit wala dito, na late, and etc., yung tunay na sponsor, tapos pinupo mo, in-entertain mo, pinapasok mo sa seminar room, in-assist mo, minam mo pa, pag dumating yung tunay na sponsor nun at nakilala ka, tingin mo in the future, pag ikaw naman yung wala rito, at meron kang prospect, at nandito naman yung crossline mong yun, tutulungan niya yung prospect mo? Yes. Ituturo niya rin? Yes. Gagawin niya rin ba yung best niya para mapapayin sa'yo? Yes. Kasi yun yung ginawa mo sa kanya eh. Pero pag nanguha ka, maniwala ka sa akin, kukuhanan ka din yan. Maggagantihan kayo. Ama ba? Yes. So we want integrity, lalo na yung respect. Are we clear? Yes! So sana naintindihan niyo yung kultura ng kumpanya because from there, we will begin to grow. But more importantly, kahit na nagpag-usapan natin yung culture, dapat alam niyo rin yung strategy. So, ladies and gentlemen, it's my honor tonight. This is the first day of the month, July 1. Nag-back-to-back training kami ni CSO because we want you to receive our blessing
We want you to receive our energy. We want you to receive our utmost respect. Ladies and gentlemen, without much further ado, join me in welcoming our Chief Strategy Officer, the top male networker in Philippines, Mr. Joseph Lee. Yun, pwedeng palakpan po natin our CEO, Mr. Jurgen Gonzalez! Ayun, magsusulat ako. Yun. Okay lang po ba kayo? Yes! Ang dami po bang natutunan kay Sir Jurgen? Yes! Okay, bibilisan ko lang siguro mga isang oras ako. Anyway, pag-usapan po natin, ang ganda po kasi kanina habang nakikinig ako kay Sir Jurgen dyan. Sabi ko, siguro magandang topic natin pag-usapan right now. Ano yung gagawin nyo on your first 6 months? Starting today, hanggang first 6 months nyo po sa Ascendra. Okay po ba yun? Yes! Okay, number 1 na kailangan nyo lang pong gawin. Kailangan po natin maintindihan kung ano po ang nangyayari po sa inyo. Yan po kung ano yung naging program nyo. Ibig sabihin, kaya majority kayo nandito kasi gusto nyo magbago yung nangyayari sa inyo. Tama po ba? Yes. Kung hindi magbago, mas maging better. Now, hindi po siya magiging better. Hindi po siya magbabago kung hindi ka magre-reprogram. Kasi ito ang hindi natin naiintindihan, reprogram. Lahat po tayo na program lang. Kung ano po ang paniniwala mo, kung ano yung belief mo, hindi yan ang totoong belief mo, yan ang binigay po sa inyo. Okay? Para mas maintindihan natin, don't get offended po sa mga religious na tao. Kadalasan, kung ang magulang mo Catholic, ikaw? Catholic. Pag ang magulang mo Muslim, ikaw? Muslim. Ibig sabihin, may factor kung sino yung sinundan mo. Now, may mga tao na hindi kumakain ng karne kasi ang paniniwala nila, hindi maganda ang karne sa katawan. May mga tao naman na hindi kumakain ng shrimp, hindi kumakain ng crabs kasi ang paniniwala nila, hindi rin maganda yung mga ganun klaseng pagkain. May iba naman na walang limit, kahit ano, kinakain. May iba naman na vegetarian. Now, ang bottom line doon, kaya siya nagiging mali kasi tinuro sa'yo na maging mali. Do you get my point? Yes! Okay, ibig sabihin, dapat maintindihan po natin, pansinin mo ang Pilipino, ayaw natin ng pera. Pag pinag-uusapan ng pera, masama. Pero lahat naman tayo, meron po bang gusto magtrabaho na walang sweldo? Di ba contradicting yun? Na minsan kaya, sabi ko, bakit may mga taong nahihirapan umasenso sa buhay? The point na ang tingin mo sa pera mahirap or ang tingin mo sa pera masama, pag masama ang tingin mo sa pera, gusto mong lapitan o hindi? Di kung hindi, di lalayo din sa'yo ang pera. Kaya dapat maintindihan natin, ang pera, hindi po siya masama. Kasi ang pera, nakakatulong siya para lalong gumaan ang buhay natin. Yes. Nagiging mapangit ang pera kung sinasamba mo na ng sobra na halos lahat-lahat na lang yun ang ginagawa mo. Pero kung balanse ka, I don't think na masama po ang pera. Kaya dito sa reprogram, ano po ba yung mga program nyo na hindi po nakakatulong sa inyo? Katulad ko po nung nag-network ako before, bago ako nag-networking, mahiyain ako. Hindi po ako mahilig makipag-usap sa tao. Pero nung nag-networking ako, kailangan ko makipag-usap. In short, pinag-aralan ko paano kumapalang mukha ko. Dati hindi ako marunong kumausap ng stranger. Pinag-aralan ko pa paano kumausap ng stranger. Ayokong humawak ng mic. Nung nag-aaral po ako, hindi ako mahilig magsalita sa school. Pero nung nag-networking ako, pinag-aralan ko pa paano matutong humarap sa tao kasi yun ang kailangan. In short, you should learn tanggalin yung mga ugali po ninyo na nakasanayan po ninyo na hindi po nakakatulong sa ginagawa po ninyo. Clear po ba? Yes! Ngayon, after ma-reprogram, anong sunod na kailangan nyo gawin? Teka lang, magbabasa ako ng kopya ko. After ng reprogram, anong sunod? Magda-download na po kayo
ng mga ugali na kailangan po ninyo para maging successful dito sa ganitong klaseng negosyo. Ano po yung mga ugali? Sige nga, tulungan nyo. Anong ugali dapat na meron kayo para kayo maging successful dito? Masipag. Ano po? Approachable. Ano pa? Kasi pansinin mo ha, kung ano yung ugali mo, kaya lang naman yan ang naging ugali mo kasi yan ang naituro sa'yo. Kung yan ang naituro sa'yo, ibig sabihin, pwede mo rin yan makalimutan at turuan mo yung sarili mo ng bagong klaseng pag-uugali. Nagigets po ba ninyo? Yes! Bakit ang Pilipino nahihirapan yumaman? Una pa lang mali na tinuro na dapat mangarap ka, mababa lang. Doon pa lang, sablay na eh. Kasi paano ka aasenso kung ang pangarap mo? Di ba? Bahay. O di ba bakit hindi? Bahay, mansion. Di ba? Palaki. Noon na, buti nga ngayon nagbabago ng Pilipino kasi na-expose na rin po tayo sa iba't ibang lahi, iba't ibang culture. Pero noon, ano ang national bird natin? Aya. Di ba ang daming matitinong ibon, yung pagkaliit-liit. Tama talaga eh. Ang gulo eh. Horror films. Pag horror films po sa ibang bansa, vampire. Ano itsura ng vampira? Guwapo, magaganda, sexy, macho. Saan nakatira? Castle or mansions. Yung horror film sa atin. Kilala niyo si Undin? Di ba sa Inodoro pa lumabas? Ang horror film sa atin, mahirap, di ba? Punit-punit ang damit, di ba? Doon pa lang, kukondisyon na tayo. Ang question kasi, itong ibang topic nga natin, hindi ko nadaanan kasi mapapahaba. May nagko-condition sa Pilipino na huwag tayong maging mayaman. Para sila-sila lang ang laging kaya hindi tayo, kaya ang paniniwala natin, mahirap ang Pilipinas. Kung totoo pong mahirap ang Pilipinas, bakit ang daming sumakop sa atin na iba't ibang bansa? 300 years tayo kinolonize ng Spaniards. 1 year tayo kinolonize ng Japan. Kinolonize tayo ng US. Kayo mag-isip. Magnanakaw ba ang magnanakaw sa isang lugar na wala siyang nanakawin? Kaya tayo kinolonize kasi ang daming yaman ng Pilipinas. Natural resources, napakaganda. Ang ganda ng klima natin, totoo po, hindi po magandang snow. Maganda lang po siya tingnan sa TV. Pero pag actual nasa snow ka, hindi po yun nakakatuwa. Kasi si Sandro po mismo, nakaranas po yan sa Korea. Nag-inuman po kami, bumaba ng hotel, bumaba ng elevator, nakalimutan magdala ng susi. Ayun, nandun sa labas ng hotel. Ilang oras ka ba nasa labas? 2 oras. Hindi siya mamukhaan nung bantay sa hotel, hindi na siya pinapasok sa labas, pinalabas siya. Eh gaano kalamig doon? Hindi po maganda. Ang lamig, ang snow, hindi po maganda. We have a perfect climate sa Pilipinas. Napakaganda po ng klima po natin. Kaya marami nagkaka-interest sa Pilipinas kasi talaga napakayaman po natin. Nagkataon lang na ang mga tinuro sa atin na mahirap tayo. But actually, kung maniniwala po kayo, ida-download nyo kayo. Ngayon, mayaman kayo, mahirap. Top earner kayo, hindi. Dapat ganoon. Kasi habang lumalaki, parang kasalanan ng mangarap. Hindi nyo ba napansin? Minsan pag nangarap ng yayaman, ang sasabihin sa'yo, sira ulo na to. Ang sarap-sarap ng buhay ng mahirap. Di ba, delikado ang buhay ng mayaman. Di ba may mga ganon? Kung gusto mong imaman, delikado ang buhay. Mas delikado po ang buhay ng mahirap. Di ba pumunta ka sa lugar ng mayayaman, kahit may cellphone ka, ilagay mo sa tabi-tabi, hindi nawawala eh. Pumunta ka sa lugar ng mahihirap, kahit nakatago yung cellphone mo, nawawala eh. Di ba? Maiba ako bago may oras pa naman siguro. Okay lang ba magkwento muna ako? Namimiss ko rin po yung ganitong mag-talk sa crowds ka live.
Alam niyo po ba na may na-invento na robot, AI na robot na nanguhuli ng magnanakaw? Alam niyo po yun? Ginamit po yun sa Japan. After isang buwan, nakahuli ng mga 10 magnanakaw. Ganun kagaling yung robot. Ginamit sa Amerika. After isang buwan, 20 magnanakaw ang hinuli. Sabi nila, gamitin natin sa Pilipinas. Malupit sa Pilipinas. Wala pang isang araw, nanakaw na yung robot. Joke lang. Okay. Joke lang yun na, bakit seryoso yun? Ayun. Balik na nga tayo dito kung ano ang panahon kung nagsasamitin. Download po kayo ng ugali po ninyo na alam niyo pong makakatulong. Kung mahihain ka dati, kaya ka lang mahihain kasi hindi ka lang exposed. May mga lalaki ba dito na mahihain kapag may mga magagandang babae? Pag may magandang babae, parang hindi mo nakakausap? Isa lang sa dyan. Nasanay ka lang na yung mga kaibigan ng babae, pangit. Joke lang, hindi ba? Maghanap ka ng mga... Oo, sa una, lahat po ng una nakakakaba. Naalala niyo yung first kiss nyo? Oh, nakakaba hindi? Nakakaba. Oh, sige, ikwento ko po sa inyo yung first kiss ko sa buhay. Hindi ko yung makalimutan kasi bata pa ako at nasa loob kami ng tricycle. Galing kaming simbang gabi, yung ex ko, sabi ko, maglalakas loob ako. Magpapaalam ka bata eh. Sabi ko, psst. Sabi niya, bakit? Sabi ko, pwede ipakis. First kiss ko yun na, yung kaba mo talagang gano'n na hindi mo alam kung ano. Mas kinabahan ako sa sagot. Kasi sabi, sige. Hindi ko alam gagawin ko. First time. Di ba? Okay, first time bang magaling? Wala. First time. Basta alam ko, nakikita ko sa TV dati, pag mag-iis, pipikit. Kaya, pag sabi niya, sige, pumikit ako. Sabi ko, ang dilim. Ano na gagawin? Tapos, gumanan ako lumingon, nakiramdam ka. Tapos, yung unti-unti nang mag-kiss kayo. Kabado ako kasi ang alam ko, pag nag-kiss ang babae lalaki, mabubuntis ang babae. Kasi nung sinauna po, mga pelikula, di ba? Kung naalala nyo mga 90s, yung shadow naman, di ko naman pinapakita yung actual eh. Shadow, kikis, hihiga, sunod na scene, buntis na. Kaya hindi naman pinapakita yung actual. Sa unang kiss, kabado. Kasi di ba, dahil paniniwala na parang ka daw lumilipad, parang ka daw nakukuryente. Maraming ganun eh. Now, pag ang kiss inulit-ulit mo, nakakaba pa ba? Pag inulit-ulit mo, may kaba pa? Di ba na-excite ka na? And that is the formula ng lahat. Anything na una nyo pong gagawin, kakabahan po kayo. First ako, hindi ko makalimutan, first na hawak ko ng mic, 1 linggo nag-prepare ako ng sasabihin ko. Sabi sa akin ng apply ko, Joseph, ikaw ang mag-share after ng presentation. Ang turo sa amin, pag sinabi ng apply, laging yes apply. Ang sagot ko, yes apply. 1 week, nagre-review ako ng sasabihin ko. Habang palapit na yung araw, excited ka. Nung araw na yun, napapalitan na yung excitement ng kaba. Umaga, kabado na ako. Grabe, magtutok na ako. Nung palapit na, grabe na yung kaba ko. Nung nagtutok na yung upline ko, lalong kabado na ako. Nung ini-intro na ako, yung ganun na puso ko. Okay, welcome natin Mr. Joseph Lee. Ang attendees ko po, 5. 3 doon, member. 2 lang ang guest. Nakaharap. Pagtawag ko sa akin, paghawak ko ng mic, block out lahat ng sasabihin ko. Wala akong maalala. Sabi ko na lang, pakibalik na lang to kay upline! Pinalik ko. Buti na lang yung upline ko magaling. Bakit siya magaling? Kasi sabi sa akin, Joseph, congratulations, ang galing mo. Sabi ko, lugo-lugo tong upline. Wala na akong nasabi, ang galing ko lang. Tapos ikaw, ba't mo nasabing magaling ako?
Kasi humawa ka ng mic at may nasabi ka. Kasi may mga iba na hindi man lang humahawak ng mic. Buti na lang yung upline ko, magaling pumuri. Kaya kayo, the moment nag-handle na kayo ng tao, irregardless po anong nagawa nila, purihin nyo sila. Kasi isang tao pag pinupuri mo, lalo nilang ginagawa yung pinupuri mo sila. Nai-get po ba natin? Pansinin mo yung tao na ayaw mo yung ginagawa niya, na lagi mong pinagsasabihan na huwag gawin, lalong ginagawa. Nakaka-relate? Kaya, ang pansinin nyo, yung magandang nagawa niya, puri-purihin mo, lalo nyo yan gagawin. In short, marami pa akong ugali na hindi ko po dati ugali. Pero dinownload ko po sa sarili ko. Paano ka nagda-download? Simple lang. Maghanap ka ng tao na gusto mo yung ugali niya. Maging kaibigan mo, maging kasama mo, at gawin mo yan kahit man lang isang beses isang araw. Ang isang araw na ginagawa mo araw-araw, magawa mo ng isang buong buwan, magiging ugali mo na. Kaya in short, kahit ano po ang ugali po ninyo, thank you po. Kahit ano po yung ugali nyo, pwede po yung mabago. Irregardless of your age. Kahit bata ka, may edad ka, kung ano man, pwede ka pa pong pwede ka pa pong magbago. Kalimutan na po natin yung ugali na yun, yung panahon namin. Diba? Ang tagal na po niyan. I-move on na tayo. Okay, pwede ka bang magbago regardless ano po ang age. Kaya po ba? Yes! Reprogram, mag-download ng mga ugali, magtanggal ng mga hindi magagandang ugali na kasanayan mo. Okay? Ulitin ko, paano kayo makakapag-download? Gawin nyo araw-araw for 21 days straight. Kung lagi kang late, try mo lang 21 days na huwag ka nang malate. Yung ika-22 days, effortless na sa'yo ang pagiging hindi late. Clear? Yes. Okay. Ngayon, after download, anong sunod? Kailangan ka magkaroon ng mga skills. Ito hindi ko ito madidiscuss, pero basic lang. Matuto kayo number 1 mag-invite. Matuto kayo mag-prospect. Kung magpo-prospect list kayo, much better po kung dalawa kasi pwede ka mag-offline, pwede ka mag-online. Sa offline, mas maganda may script ka na sa sasabihin mo. Para kahit makalimutan mo, alam mo pa rin yung susundin mo kasi na-practice mo. Kaya kami dati, hindi kami nagsusuot ng relo. Para pag may tao, may relo, tatanungin namin, anong oras na po? Tapos kadalasan, iba, tatanong pa lang ng tatanong hanggang darating ang point, ikaw tatanungin. Ano ba ginagawa mo? Ay, hindi, nagninegosyo kasi ako. Yun na, pwede mo nang mapresentan. That is offline. Sa online naman, mas maganda po, dapat lahat kayo maging content creator na. Paano ka magiging content creator? I-vlog mo buhay mo. Simple. Naglalaba ka, i-vlog mo, i-live mo. Habang naglalaba ka, magkwento ka. Grabe, ang ganda ng negosyo namin. Galing ako sa Ascendra, ang daming tao. Yun na parang may kausap ka lang. Meron at meron manonood sa'yo kasi yun na yung tambayan ng tao. Noon, Tama. mga 90s, Tama. kung inabot niyo pa ang mga sari-sari store, anong tambayan dati? Di Babalik ba ka na ng pupunta ka vlog. sa sari-sari store, kakain-kain ka, mag-aabang ka ng mga naglalakad. Tapos papansinin mo kung anong mga nangyayari sa buhay-buhay nila, tama? Ngayon, ang tambayan natin, nagsuswipe ka. Nasa bahay ka, nakahiga ka, swipe. Pag na-curious ka, papanoorin mo. Kaya ang labanan ngayon, pinakamadali, huwag kang mangopya ng ibang tao, kopyahin mo na sarili mo. I-vlog mo kung sino ka. Kasi lahat ng tao, hindi kayo nakakita sa TikTok, ultimo natutulog, binablog. At meron ako one time, inabot ako ng 5 minutes. Natutulog. Dumaan sa ano ko. Pinanood ko. Tapos nung 5 minutes, anong ginagawa ko sa buhay ko? Ba't ako nanonood ng natutulog? Hindi mo kasi ma-timing yung wala ka naman nagagawa. I mean, wala kang ginagawa na naglilibang ka. Ang tuwan-tuwa sa akin lagi si Tim, yung nanonood ako mga nagla-live sell. Yung nagbibenta ng kung ano-ano, tuwan-tuwa ako silang panoorin. Tapos ang dating gustong-gusto ko rin yung, ang tawag ko online pulubi. Sino yung online pulubi? Yung ice cream. Rose! Ang tama lang, binibigaw pa yan minsan ng pera. Di ba, may pera din, pwede ka mag-donate.
Kaya ang tawag doon online pulubi. Nag-upgrade na sila kaysa pahingi. Ini-entertain nila ang tao, tapos magbabayad ka. Okay. Lahat na po tayo nasusokmen. Ulitin ko, pag gagawa kayo ng video, anong mararamdaman nyo una? Kakabahan kayo. Ako ang tagal ko na po sa public speaking. Nung first time ko pong nag-vlog, nako-corner na ako sa sarili ko. Mag-isa ka sa kwarto mo or sa bahay. Hello, good morning, mama! Sabi ko, mukha naman tanga-tanga, mag-isa lang pala ako mag-usap. Parang ang feeling ko talaga nun na, pero kaka-vlog hanggang naging natural na. Kaya huwag niyong isipin na kailangan niyo maging magaling sa umpisa. Ang importante, subukan niyo lang, gawin niyo lang, at maging better ka lang kahit everyday paunti-unti, gagaling pa rin po kayo. Okay, kaya po, anong dapat niyong gawin sa online? Mag-vlog lang kayo ng mag-vlog. Anong sasabihin nyo? Kahit anong gusto mong sabihin, sabihin mo lang. Okay na yan. Magreklamo ka ng mahal-mahal ng karne ngayon. Okay lang. Ang marirecruit mo dyan, yung mga mareklamo din. O ngayon, at least yung mga mareklamo, nakabuo ko na ng isang reklamador ng grupo. Ngayon, ang sunod mo, tara, gusto nyo bang extra income para may kitain tayo? Grupo pa rin yan eh. Nakikigets nyo po ba? Kaya, dapat matuto kayo dito sa skills, matuto kayo mag-create ng prospect, maghanap ng prospect, mag-present ng business. Pag nag-present po kayo, hindi nyo po kailangan i-explain lahat. I-explain nyo lang kung ano ang interest ng tao. Makikita nyo naman kung paano sila nagkakaroon ng interest sa reaction po nila. Kung ang mukha nga nila na oo lang ng oo na hindi na nakikinig, ibig sabihin hindi siya interested. Kaya, hindi din po kayo matututo magbasa ng tao kung hindi po marami ang nakakausap nyo. Kasi minsan sa kagustuhan po natin na maging perfect lahat ng ginagawa natin, wala na tuloy tayong nasisimulan. Hindi mo na ako magre-record kasi mahiyain pa ako. Hindi mo na ako magre-record kasi hindi pa ako marunong. Okay lang po yan, kahit mali-mali ang sinasabi mo. Hindi naman alam ng prospect mo kung ano sinasabi mo. Alam nga naman ikaw pa i-correct. Mali naman marketing plan mo, ganito marketing plan ninyo eh. Kaya nga prospect yan kasi wala din po yan alam. At majority po sa pag-network, ito lang sigurado ko. Pag presentan ka ng marketing plan, dalawa lang maaalala mo. May babayaran ka at yayaman ka. Yung the rest na sa loob, hindi mo na maiintindihan na. Kaya hindi nyo po kailangan maging sobrang galing sa umpisa. Ang importante, simulan mo lang. Kaya po ba na maging content creator na? Yes! Kaya po ba mamaya mag-upload na kayo? Yes! Okay, sigurado yan. Yes! Kaya dapat ang ma-download yung ugali, tumutupad sa usapan. Kasi kung ang ugali nyo dati, ang hilig mo mga nang hindi mo tinutupad, sigurado ko hindi ka na naman mag-upload mamaya. Eh gusto mo ng bagong resulta, hindi ka magkakaroon ng bagong resulta kung hindi mo babaguhin ang ugali po ninyo. Clear? Yes! Okay, after nag-reprogram ka, nag-download ka, nagkaroon ka ng skill, ano mangyayari? Magiging kaya sa amin po, uso po yung tinatawag na Happy New You. Every year, may mga iba sa amin nag-iiba po ng tao. Ako po, way back 20 years ago, 10 years ago, 5 years ago, nag-iiba po akong tao. Kasi may mga ugali po akong binabago, may mga ugali akong tinatanggal, may mga ugali akong dinadagdag. Kaya dito, create ka ng bagong ikaw. Kasi kung hindi ka mag-create ng bagong ikaw, anong mangyayari? Ito idagdag ko po sa inyo para may idea kayo. Ako minsan pag nag-new ako, ultimo mga brand ng damit, nagbabago ako. Ngayon po, sikreto ko lang po sa inyo. Kayo lang po nakakaalam nito. Yung brief ko po, siguro mga 12 years na hindi ako nagpapalit ng brand. Ang paborito ko, bench. Teka lang, huwag niyo maisipin lang, grabe, 12 years eh. Ang dami ko naman pong brief, kakasipan mo. Siguro mga 30-40 atang brief ko, hindi mo mabilang lahat kung gaano karami. Ngayon, since sabi ko nga, nagbago na, yun ang isang binago ko. Inipon ko muna lahat ng gamit ko, kasi dami kong mga damit. Tapos ibibilad ko muna ng mga 2 to 3 hours para yung energy ko hindi na magkoconnect kung kanina ako magbibigay. Kailangan ko lang maputol yung ano. Ngayon,
iipunin ko yun, ipamimigay ko ulit yun. Kasi normally, pag may mga bagyo dati, lahat ng damit ko pinamimigay ko. Ang tinitira ko lang suot ko. Actually, hindi natin naiintindihan na pag nawawalan ka, binibigyan ka ng space para magkaroon ka ng bago. But the problem with us, ayaw natin mawalan. Pero gusto natin magkaroon. Kaya ang mundo, marunong siya, talagang kung nananalo na gusto magkaroon, may mga tatanggalin sa'yo. Pansinin mo, gusto mong yumaman, tama? Yes. Gusto mong mag-level up sa network, tama? Yes. Di ba may mga downline na nawala sa'yo? Yes. Di ba may mga kaibigan na nawala sa'yo? Yes. Di ba meron kang, example, may pera ka dapat, naubos. Akala natin pangit yun. Hindi pangit ang nawawalan. Kasi ang buhay, yin yang. Hindi pwedeng magkakaroon ng liwanag na hindi dadaan sa pinakadilim ng gabi. Clear? Dadaan sa pinakadilim para magkaroon ng unti-unting liwanag hanggang magkaroon ng liwanag. Bakit may mga tao na napakatagal? Kasi ninamnam mo yung sitwasyon mo. Imbes na mag-move on ka, na yung ex mo wala na, hindi ka pa rin makapag-move on. Di yung emosyon mo, nakakonect ka pa rin dun sa negative. Kaya malungkot ka, kaya lalong miserable nangyayari sa'yo kasi hindi mo siya ma-let go. Kasi tuturuan ka niya na ang isang bagay, pag hindi magandang effect sa'yo at ayaw mong bitawan, lalala at lalala at lalala lang yan. Hanggang ikaw na mismo sasabi, ayoko na, nakakapagod na, tigil na natin to. Kaya lang, ang titigas lang ng ulo natin. We always tend na, hindi na nga maganda nangyayari sa'yo, hindi ka pa nagbabago. Pinaka-bottom line, kung ano ang nangyayari sa'yo, ikaw ang may kagagawan niyan. Hindi ibang tao. Eh, paulit-ulit akong niloloko kasi paulit-ulit ka nagpapaloko. Ikaw may kasalanan. Aray ko. Nai-gets niyo ba? Eh, ang bagal ng income ko kasi ang titigas ng ulo ng downline ko, eh bakit hindi mo palitan? Ba't hindi ka maghanap ng magaan na katrabaho na downline? Bakit ka doon ka pa rin nandun sa matitigas ng ulo? In short, your life will be very easy. The moment na matatanggap mo na lahat ng nangyayari sa'yo, ikaw may kagagawan. Nagkataon lang kasi ang hilig natin manise. Nagkasakit ka, may diabetes ka, may high blood ka, anong sabihin mo? Eh gusto siguro ito nung nasa taas. Ikaw yung kain ng taba, kain ng matatamis, tapos biglang ay may kasalanan yung nasa taas. At alam niyo po ba kung gaano tayo katamad minsan? Grabe ang tamad ng tao na ultimo pagising ng maaga, dinadasal mo pa. Lord, sana bukas gumising ako ng maaga. Ano ka ba naman? Ang dami nang iniisip niya. Pati pagising ng maaga, saan niyo mo pa ibibigay? May alarm clock na. May tao pa sa bahay mo. Sila na lang sana utusan mo na pwede bang gisingin mo ako bukas. Lahat dinadasal natin. Alam niyo kung bakit? Bakit? Para anuman mangyari, hindi ikaw ang may kasalanan, siya ang may kagagawan. Always remember, we have the free will. Kung miserable buhay mo ngayon, ikaw may kagagawan. Kung maganda buhay mo ngayon, congratulations. Kung maganda nangyayari sa'yo, ikaw may kagagawan yan. Ang bottom line, we should learn to be responsible enough sa mga nangyayari sa atin. Kasi pag ganun, mas madali. Kasi bakit? Pag ang responsable binibigay mo sa ibang tao, paano magbabago buhay mo kung ang lahat may kasalanan sila? Na kanino ang power kung may kasalanan sila? Nasa kanila. Pero kung may kasalanan ikaw, nasa iyo ang power na pwede mong baguhin ang nangyayari sa'yo. Clear? Yes! Hindi ka magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo kung hindi ka magiging bagong ikaw. Para ma-remind, may mga pagbabagong simple para ako, pag may bagong goal, may bagong ginagawa. It's either nagbabago ko ng brand ng damit, nagbabago ko ng kinakain, yung paborito ko, hindi ko na paborito, iba na kakainin ko. Kasi nagre-remind siya sa utak ko na ibang Joseph Lim na to. Hindi na to yung old na Joseph Lim. Habang kinakain ko yung bago kong paborito. Kasi yung paborito mo naman, kaya mo lang naman naging paborito kasi nakasanayan mo. At kadalasan, may memory. Bakit masarap ang pagkain sa lutong bahay, sa bahay nyo? Kasi may memory nung bata ka. May kadugtong siyang memory. Ang memory may power na i-travel ka pabalik. Masaya ka. Narinig mo yung team song nyo ng ex mo. Di ba bigla ka nalungkot?
Yun yung travel eh. Napapalik tayo ng music. The same thing with the food kasi may emotion. Ngayon, nagbabago ka ng brand, pati pagkain binabago ko, pati pagligo, inaayos ko. Kung dati nauuna shampoo, inuuna ko naman conditioner. Iniba-iba ko lang para masabi ko iba. Brand ng toothpaste, binabago ko. Toothbrush ko, binabago ko. Dati, grabe, ang paniniwala ko, ang toothbrush hanggang gumagana pa, gagamitin mo. Di ba, tanggal-tanggal na yun. Pwede ba yan? Di ba? Eh, sabi ko, gusto kong yumaman, kaya dapat dapat every 6 months ata, sabi ko, every month ako magpapalit ng toothbrush. Dapat ganoon. Hindi ka pwedeng yayaman ka, tapos ang utak mo pa rin at ang gawain mo pang mahirap. Paglalabas kayo, kakain kayo. Eh, laging pakiramdaman. Sino kaya manlilibre? Sino manlilibre? Hindi ka nanyayaman, dapat baliktad. Labas tayo, libre ko. Dapat ganoon. Pag may bayarin ka, masaya ka. Hindi, grabe bayarin na naman. Di ba? Maging masaya ka, yung bayarin mo sa kuryente, ginawa niyang komportable buhay mo. Bakit ka magagalit sa bayarin sa kuryente kung naging komportable naman ang buhay mo dun sa kuryente yun? Nai-gets mo natin? Wala pong mayaman na maliit ang bayarin. Kaya kung gusto mong yumaman, masanay ka na nagbabayad at gastos mo malaki. Clear po ba tayo? Yes! Okay. Gusto mo mag-level up. Gusto ko maging buhay ni Upline, pero lagi ka nagpapalibre. Hindi balanse. Kasi kung buhay ni Upline gusto mo at si Upline mo nanglilibre, ano ka dapat? Nanglilibre ka na rin. Hindi naman kailangan araw-araw, pero gayahin mo lang naman kahit paminsan-minsan. Yun ang sinasabi kong new. Magbago ka ng tinutulugan, kung dati hindi ka pa nakakapasok sa hotel, pumasok ka. Wala pong entrance sa hotel. Bakit po kayo natatakot sa hotel? Mag-coffee ka, instead mag-coffee ka sa Starbucks, mag-coffee ka sa hotel. Pareho ang presyo, mas maganda lang ang ambience sa hotel. Nangangarap ka ng kotse, marunong ka naman mag-drive. Nakapunta ka naman ng kasa. Dapat, nakukonvince mo mismo ang nasa taas na gusto mo yung ganun klaseng buhay. May downline ako dati, hindi ko makalimutan. Lagi siyang sumasakay sa akin, nakikisakay. Napansin ko, lagi may susi ng kotse. Sabi ko, pare, di ba susi ng kotse na nasa ano mo? Sabi niya, yes, apply. May kotse ka? Kasi lagi ka nakikisakay sa akin. Sabi niya, wala po, apply. Eh, bakit ka may ganyan? Eh, nagdadasal ako kay Lord. Sabi ko, Lord, may susi na ako. Kotse na lang ulan. Pero after ilang buwan, nagkakotse siya. Don't get offended. I'm sure, alam niyo yung tinatawag ng mga... Ano yung... Hindi. Yung walang pera pero... Fake it until... Nag-ano may pera? Fake it until... Social climber. Lahat ng kilala kong social climber nung high school ako, magaganda ang buhay ngayon. Dinadaw natin dati ang social climber. Tingnan mo yan, wala namang pera, dikit ng dikit sa may mga pera. Wala namang pera pero bumupunta sa lugar ng pinupunta ng mayayaman. Kung iisipin niyo po, skill tawag doon. Gaano siya kagaling na wala nga siyang pera, nakakapunta siya, pinupunta ng mayayaman. Gaano kalakas ang loob niya na nakalubog siya sa mayayaman kahit hindi siya mayaman. Hindi mo siya madali, pero ako 100% nang nakilala ko nung high school ako hanggang college na social climber, napaka-successful na sa edad namin ganito. Now, ang point ko ganun din, tingin nyo, top earner po ba kayo? Yes! Kung alam nyo top earner kayo, dapat hindi po kayo nahihiya sa mga top earner. Pag nakukuryente ka pa, nakakita ka ng tagal na, nahihiya ako. Ibig sabihin, magkaibang energy nyo. Kaya dapat ma-adjust mo na dumating ang time. Pag may nakita mong top earner, hi upline, kumusta po kayo, bla bla bla. Huwag ka mahihiya. Kasi alam mo, darating ang panahon na magiging top earner ka rin. Ako nung nagsisimula sa network, ganyan din ako, nakaupo. Pero tinitingnan ko yung mga katabi ko. Kasi nasasabi ko sa sarili ko, darating ang time, ako yung may pinakamalaking kinikita sa kwarto. Tandaan nyo, sinabi naman sa atin, ask and you shall receive. Ang sabi, pag hiningi mo, bakit ang daming Pilipinong mahirap? Kasi may mga Pilipino, humihiling na yumaman, pero mas madalas nilang sinasabi yung puro kahirapan.
mahirap ang buhay, walang pera, magulo ang gobyerno, wala kang mahahanap na tama sa taong naghahanap ng mali. At walang makikitang mali ang taong naghahanap ng tama. Kaya ano po ba ang gusto nyo? Kung gusto nyo maging tama ang buhay nyo, dapat tingnan nyo lagi ang lahat ng bagay in a positive aspect. Wala kang pera, good news. Motivation yan para lalo kang magsipag sa buhay. Yes. Marami kang utang, ba't ka malulungkot? Tandaan mo, nasa kanila na yung pera nila. Nasa iyo na yung pera nila. Nagamit mo na nga eh. Kung meron mas malulungkot sila, hindi ikaw. Pihira ng utang yung pinakinabangan mo, nagdadrama ka pa. Pambihira. It's just a mindset. Ang isang bagay na malungkot, pwede mong palitan niya ng masaya. Depende sa gusto mong programming na binigay. Nagigets niyo po ba? Yes! Down na down ka, sagad ka na, pinakagrabing sagad ang problema mo sa buhay. Good news, wala ka nang isasagad. Sagad ka na eh. Pag sagad ka na, anong sunod? Tataas. Gets niyo po ba yun? Yes! Naubos downline mo. Good news. Bakit? Mapapalitan na talaga ng bago. Nagigets niyo po ba? Yes! Yung kotse mo na bangga, good news. May kotse ka talaga. Tanungin mo yung mga walang kotse, hindi man lang nababangga ang kotse mo. Nagigets niyo po ba? Sabi ko nga, nasa program lang po natin yan. We could always be happy every day. Wala ka nang makain, good news. Napaka-effortless ng pagda-diet mo. Ganun pala dapat. Yung mga may pera, ang hirap yung mag-diet. Kasi may pangpili. O ikaw, walang effort na. Dali-dali mag-diet. Diba? Guys, pag nagkakaroon ko kayo ng gratitude ng mga nangyayari sa inyo, lalo kang i-bless, ng i-bless, ng i-bless. Pag lagi ka rin nakafocus sa problema, lalo kang maraming makikitang problema. Kaya anong gusto nyo? Bless o problema? Bless! Bless po ba kayo nandito kayo ngayon? Yes! Bless po ba kayo na isa kayo sa pioneer ng Ascend? Kasi yung sitwasyon nyo po, 1 year from now, sasabihin ng iba, sana sumabay ako. Diba, sana nandyan din ako. Kaya, napakaswerte niyo po. And lastly, nasaan na ba yung anak ko? Kala ko, kinuha mo eh. Okay. Pag nagkaroon ng bagong ikaw, doon ka na magkakaroon ng bagong 100,000 malaki-maliit isang buwan. Very good. Diba? Kasi sa totoo lang po, even ang 1 milyon, napakaliit. Ang dali mong ubusin ng 1 milyon. Nasasabi mo lang na parang malaki kasi hindi mo pa nahahawakan. Pero pag nahawakan mo, ay naku, napakaliit. Yung anak ko nga lang, ilan? Kinder to. Ang tuition fee, 150,000. Isang taon. Diba? Mura pa yun ha. Hindi pa yun kasi may ibang 500,000, 1 million. May iba-ibang kategory ng buhay. Kaya nga, kesa ikaw, para ang tingin mo na ang laki niyan, ang daming taong ginagastos lang yan isang araw. Now, bakit sila nandun at bakit tayo nandito? Kasi, maaga lang yung programming nila. Bata pa lang, iba na ang nung bata tayo, lahat ng galaw pagalit. Gaano kakulit ang magulang noon, nadapa ka na, nasugatan ka na, pinalo ka pa. Tama? Hindi mo rin masisi ang magulang kasi wala naman nagturo paano maging magulang. Kung anong tinuro sa kanila ng magulang nila, yun ang ginagawa nila. Pero maraming mali na kasing nakakaugalian. Nung bata ka, nasabi ng nanay mo, anak, pagkakain tulog. O anak, lakad ka, nakakalakad na. Nung lumaki ka, natulog ka ng tulog, galit. Nung labas ka ng labas, galit. Ang puno sila nagturo, paano tayo maglakad at paano tayo maglakad siya. Tapos namin galit. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Nung pinapagalitan ka, tahimik ka, sumagot ka. Nung sumagot ka, bastos na bata. Di ba? Ang puno eh. Now, ano ang point ko? Kaya
Kaya gulo din po ang reprogramming ng majority. Kasi, syempre, kahit pa paano yung nakakaangat-angat, may mga tutor, may psychiatrist, may mga nagagay. Sa atin kasi barbaric eh. Ang guide natin, ano ang guide natin noon? TV. Ang katotohanan natin, ito. Totoo yan, pinalabas sa TV. Diba? Doon nakabase ang reality natin. Unlike ngayon kasi meron ng social media, may internet na. Kaya dapat mabago po, lalo po sa mga medyo kaedad ko po. Inabot po ng mga batang 90s kasi inabutan pa po natin ng TV except the mga Gen Zs. Yung mga umabot po, we need to reprogram ourselves. Pero the beauty of life, kayang-kaya niyo pong baguhin. Ito ipupusta ko lahat. Sundin nyo lang to ngayong araw na to, iba nang magiging pakiramdam mo. Irregardless may pera ka o wala, irregardless may resulta ka, sundin mo lang to. Sino ka? Ikaw na to. Top earner po ba kayo? Yes! Blessed po ba kayo? Yes! Yayaman po ba kayo ng sobra? Yes! Positive po ba kayo? Yes! Try to imagine anong pakiramdam habang ginagawa natin. Wala pa naman nagbabago sa buhay nyo. Pero yung pakiramdam nyo, ibang-iba na. Kaya simulan, ayusin sarili, ayusin nyo rin yung bahay nyo. Linisan nyo naman. Kahit hindi ka nasa maganda or yayamaning lugar, tingnan mo yung bahay mo na parang pangmayaman. Kasi isang bahay na organized, ang isang bahay na malinis, iba na ang pakiramdam mo. Di ba? Hindi ka naglilinis. Payaman, pagbaba mo, ang baho. Di ba? Wala na. Yung kwarto mo, amoy sapato. Tama! Kaya, ibagay yung gusto nyong yumaman sa ugali nyo na pangmayaman. Ito din po pasintabi kung sino po yung nandito kahapon. Dito po, nag-soft launching. Naglagay po tayo ng mga kristal para po, yun ang nag-absorb ng mga bad energy. Ang malapit, kinuha at inuwi sa bahay nila. Kung sino po ang nag-uwi, pakiusap, hindi po maganda yung inuwi mo. Bad energy. Kasi yun ang nag-absorb. Dinala mo ngayon, hindi po lahat ng inuuwi maganda. Kaya, kung sino man po, huwag ka na lang umamin. Pagdating mo dito, ilagay mo na sa isang gilid, iwan mo na, alis ka na. Para at least hindi malaman na ikaw yon. Pero sinasabi ko po, hindi po maganda yung ginawa po ninyo. Maliban sa poverty consciousness, kumuha ka ng hindi sa'yo. Ibig sabihin, negative na ina-attract mo, ang inuwi mo pa, yung pang humihigop ng bad energy. Tapos dinisplay mo pa sa kwarto mo, di ba? Tinabi mo pa, oh, katuwan-tuwa ka. Yung pala, yun ang nilalapitan ng lahat ng hindi maganda. Kaya, bigyan ko lang po naalala. Yun lang po ang tip ko sa inyo na ibagay po na gusto nyo maging mayaman. Pag may nakita ka dyan ng 20, 100, kung hindi naman sa'yo at nakita mo kanina hulog, ibalik mo. Kasi ako I always believe na napakayaman ng taas. We can be very, very blessed. As long as na magiging mindset natin ganun. Kasi ako, isipin niyo ako, for 22 years ko sa industry ng networking, tumutulong ako kahit cross-lines ko, tumutulong ako kahit taga-ibang kumpanya. Kasi para sa akin, ang importante, okay naman ako, nakakain ako ng maayos, ba't hindi ka pa tutulong sa iba? Grabe po yung ginawa sa industriya ng network marketing. Nag-o-open ako ng training ko, hindi ko po pinagbabawal, ina-upload ko po sa YouTube para pakinabangan ng lahat. Hindi po ako bumabanggit ng former company, ang binabanggit ko lagi network marketing para pakinabangan ng buong industriya. And ito pala yung magiging harvest period ko. Ako, sobra po akong touch sa inyo pong lahat, sa nagtiwala po sa amin, sa sumabay. Very rare na may sumasama sa bagong networking company na ang mga sumama kumikita. Commonly, ang sumasama sa paglipat, yung mga hindi kumikita, yung mga laylo, yung matatagal na. Pero dito po sa ating taas baba, maraming sumabay na mga hindi po masyadong malaki kinikita, pero ang dami rin pong sumama na mga malalaki na po ang kinikita. Kasi nakita po nila gaano po ako tumutulong. Kung matulungin na po ako, na distributor pa lang ako, ano na lang kaya ngayon na may-ari na rin po. Kaya, kami, kung meron man po kayong maaalala dito sa Ascendra, tapusin na natin yung kasabihan na sa networking dapat napupuyat ka, walang tulugan, pagod na pagod ka.
nagsasakripisyo mo pati pamilya mo. Dito po sa Ascendra, pwede po kayong yumaman na magaan, pwede kayong yumaman na masaya. Kasi sa Ascendra, papadaliin po namin ang pagkuha niyo ng pangarap niyo. Again, this is Josephine. Good morning. Teka lang, tawagin ko lang po si Sir George. Pwede pa tawag kay Sir George? Magtatapon lang po kami ng energy sa inyo.